sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Balmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May body.
budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento,
iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 RH. Oras Sodyat, 15 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw tayo ng Martes, ika-10 sa buwan ng Marso. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. At narito ang ating headlines. Panukala magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos para ibaba or tapyasan ng excise tax sa langis, lusot na sa committee level ng Kamara. Meralco may tasingil ngayong Marso pero hindi pa dahil sa krisis sa gitnang silangan. Pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa payag ni Congressman Suntay, banta ng China kinwestiyon. Abogadong nagnotaryo sa affidavit ng 18 magpakilalang ex-marines humarap sa NBI, iginiit na sila ay hindi bayaran. Mahigit naman sa 20 milyong pisong halaga ng shabu makumpiska sa bayan ng Picong, Lanao del Sur. 2 ang naaresto. Sospek sa likod ng pumaslang at panununog sa 2 individual sa Nueva Ecija, hindi pa natutunton ng mga autoridad. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang hapon Pilipinas. Inaproba na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill para bigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama sa emergency power na ibibigay ng Kongreso sakaling ito'y aprobahan ay ang pagsuspindi or pagtapyas ng excise tax sa produktong petrolyo. Ayon sa panukala, tatagal ang emergency power ng 6 na buwan or pwedeng iklian or pahalawigin depende sa sitwasyon at galawan ng presyo ng langis sa world market. Ito'y para masolusyonan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo na petroleum products sa ng krisis sa Middle East. 19 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, inanunsyo naman ng Meralco magkakaroon ng 64 na sentimos per kilowatt hour na tasingil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldariaga, ito'y dahil sa tinatawag na generation at transmission na charges at hindi pa dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ang dagdag sa gila ay katumbas ng 129 na increase sa electricity bill ng isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Kinwestiyon naman ni House Senior Minority Leader Leila De Lima
ng mamamayang liberal ang pananahimik ni Vice President Sara Duterte tungkol sa issue sa mga kababaihan at ang patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sa privilege hour sa plenaryo bilang pagdiriwang ng Women's Month, sinabi ng mambabatas na hindi niya maintindihan kung bakit nananahimik lamang ang pangalawang Pangulo kahit inaalipusta na ang kapwa niya kababaihan. Sinabi ni De Lima ang misogynist at sexist remarks ni Congressman Bong Sunday at Attorney Ferdinand Topacio ay nabanggit kasunod ng pagtalakay sa impeachment complaints laban sa kanya. Pero baka anya kaya tahimik ang pangalawang Pangulo dahil kakampi niya ang mga nagsasalita at kasama niya sa nagtatanggol pa kina Representative Suntay at Attorney Topacio. Ganito din anya ang style ng Vice Presidente. Hanggang ngayon ay walang sinasabi tungkol sa pambubuli naman ng China at sa halip ay inayaan ng mga binansagang Chinador na ipagtanggol ang mga nangaagaw sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Umarap sa National Bureau of Investigation Special Action Unit si Attorney Charlie Pascual ang manoy nagnotaryo ng affidavit ng nagpakilalang 18 dating Marines, kabilang abogado sa mga pinasubpina ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kaugnay ng expose na umano'y mga dating sundalo. Sa isang ambush interview, nilinaw ni Pascual na bagamat hindi ordinaryo ang sinumpaang salaysay dahil sa dami ng affiance, wala naman siya nakikitang hindi pangkaraniwan sa naturang dokumento. Binigyan din pa na abogado ng voluntaryo ang naging pagsusumite ng salaysay at personal na umarap sa kanya ang mga dating sundalo kasama ang isang testigo. Inasa namang harap din sa kawanian sa darating na Huwebes ang iba pang dating Marines kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod at si dating Congressman Mike Defensor. Labas tayo ng ating impilan. Alamin natin ang detalye. Panukalang emergency power para maibaba ang excise tax sa langis sertipikang urgent ni Pangulong Marcos ayon sa Malacanang. Naroon natin kasamang si RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Dito muna tayo sa Senado. Kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax at VAT sa produktong petrolyo dapat nang ibigay ayon sa isang senador. Alamin natin ang detalye. RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond, anong nangyayari sa linya? Sige, subukan natin ang linya ni Manang Milky Regunan sa Kongreso. Emergency powers ni Pangulong Marcos pwedeng palawigin ng Kongreso depende sa sitwasyon at presyuhan ng langis sa pandaigdigang pamilihan. RH number 12, Manang Milky Regunan. Wala pa rin. Anong meron? Oras muna natin. Meron na tayong 24 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Balikan natin si Let Narciso. Maring Let, okay na ba? O Raymond Dadpaas. Maring Raymond. Yes, paring Romel, panahon na upang aksyonan at ibigay ang hinihinging kapangyarihan ulo na magsuspindi at pagpapiyas sa excise tax at value-added tax o VAT sa mga produkto ng petrolyo kapag tumaas ng todo ang presyo karanasan ngayon. Ito ay nasa ilalim ng Senate Bill 1942, ang Fuel Price Relief Act. Ang piyasa o suspindihin excise tax at VAT sa langis kapag tumagal sa $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa world market. Ang kailangan lang ay rekomendasyon ng DBCC o Development Budget Coordination Committee at ng kalihim ng Department of Energy. Kabilang sa mga konsiderasyon ng bawas buwis ay ang krisis sa petrolyo, inflation, halaga ng palit, at kakapusan sa puntong gobyerno. May pinagbabawal ang hoarding, profiteering at manipulation sa supply at presyo. Sa panukala ng Senator Legarda, ibabalik lang sa original na antas ng buwis kapag tumatag ang presyo ng langis sa loob ng 30 araw. Ito si Raymond.
DRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang Kamara de Representantes sa Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel, lumusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukala na bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para maaksyonan ang impact ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo resulta ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo, chair ng komite, ay bibigay ng Kongreso ng emergency powers kay Pangulong Marcos ay kasama ang pagsuspindi sa excise tax na ipinapataw sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi ni Kimbo, ang emergency powers ay hindi lalagpas ng 6 na buwan o hindi naman aabot ng 1 taon. Nakadepende din ang muling pawapataw ng excise tax sakaling maging stable na ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Nilinaw ni Kimbo ang emergency power ay bibigay ng Kongreso sa Pangulo ay hindi forever. At ito ay iral habang may krisis sa gitnang silangan at para makaagapay ang bansa sa impact ng krisis. Narito ang bahagi ng provision ng bill na binasa ni Marikina Representative Miro Kimbo, chair ng House Committee on Ways and Means. So again, we've just retained the $80 crude oil average over a period of 1 month, immediate proceeding, so that the suspension can happen. And then secondly is a state of national emergency or calamity as declared by the President, and such condition has resulted in the extraordinary increase in domestic pump prices. Again, it's all about as certified to by the Secretary of Energy. The suspension may be applied to specific petroleum, meaning it may be applied to some of the products, to all of the products. It may be suspended in full or in part, as warranted by prevailing conditions. So further, any suspension or reduction authorized under shall be effective for a period not exceeding 6 months, unless otherwise extended or terminated earlier by Congress through a joint resolution. So meaning Congress can give its sentiment, either extending it but not for more than a period of 1 year. Again, these are the limits that we put on the powers of the President. The suspension shall be lifted when the conditions that warrant the suspension or reduction no longer exist, provided further that upon the expiration of the period of suspension, the applicable excise tax shall be automatically reinstated. So anyway, provided finally that the power of the President to temporarily reduce the excise tax on fuel shall be granted, and this shall be exercised only until December 31, 2028. We need to also put that limit so that it is not a power that's there forever. Samantala, batay sa report, agad nang iaakyat ng komite ang bill sa plenaryo para mapagtibay na at maitransmit sa Senado. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky, Go ahead. Manang Milky, hindi ba natalakay kung ano naman ang magiging solusyon? Sapagkat, of course, pagka sinuspindi mo ang excise tax sa produktong petrolyo, malaking revenue ang mawawala sa gobyerno. Napag-usapan ba kung saan nila kukunin yung magiging losses in case aprobahan ito at isabatas? Walang nabanggit doon sa hearing, pero ayon kay Congressman Kimbo, ayon sa mga pahayag din ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil bago ito aprobahan ng komite, ay meron na rin panawagan mismo sa Malacanang na kung mababawasan ang impact nitong global oil price hike, ay bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos. So ito ay marahil na pag-aralan na ng economic team ng Pangulo, at sabi nga ng kongresista, si Congressman Kimbo, ay hindi naman siguro gaanong makaapekto sa kita ng pamahalaan dahil ang emergency powers ay hanggang 6 na buwan lamang at hindi lalagpas ng 1 taon. Okay. Thank you, Manang. Romel, balik sa'yo. Sa oras na 29 minutos, makalipas ang 2:00 ng hapon, balikan natin ang palasyo ng Malacanang, panukalang emergency power para maibaba ang excise tax sa langis. Sertipikahan bilang urgent ng Malacanang. Marinlet Narciso, ibalita mo yan, Marinlet.
Romel, itinuturing ng Malacanang na urgent ang panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagtutulungan na ang Department of Finance, Office of the Executive Secretary at Office of the President para mapabilis ang pagproseso ng panukala. Gayunman, sinabi ni Castro na kailangan munang makabuo ng committee report ang Kongreso bago makapaglabas ang Pangulo ng Certification of Urgency para sa nasabing panukala. Kapag na-certify bilang urgent, inaasahang mapapabilis ang pagtalakay at pagpasa ng panukala sa Kongreso. Dagdag ni Castro, batid ng Pangulo na napapanahon ang panukala, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Maring Let Narciso. Samantala, epekto ng krisis sa gitna silangan hindi pa kasama sa bagong taas singil ng Meralco. Nako, pagka kinonsider pa yung gulo sa Middle East, di panibagong dagdag na naman yan. Nako, aray ko, Edniel Parosa. Edniel, magandang hapon. Aray mo talaga, Laki Romel, tama ka dyan. Sa susunod na buwan pa, alam mo, inaasahang mararamdaman sa bill ng Meralco itong epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Electric Utility Company, hindi pa kasama sa bago nitong dasingil ang grabing inangat ng presyo ng mga produktong petrolyo kamakailan. Inanunsyo na Meralco ang 64 sentimong dagdag singil sa kada kilowatt hour para sa buwan ng Marso. Katumbas ito ng increase na 129 pesos sa bawat kabahayang karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour bawat buwan. Ayon kay Meralco spokesman Jose Dariaga, dahil pa lamang ito sa pass-through charges o pinagsamang epekto ng generation at transmission charge. Pero pag-amin ni Meralco Head of Utility Economics Larry Fernandez, halos final figures na lamang din ang kanilang hinihintay kaugnay naman ng bakbakan sa Middle East. Malamang kasing ma-pressure ng presyo ng diesel, ang halaga naman ng coal at liquefied natural gas na gamit sa pagpuproduce ng kuryenteng idinidistribute ng Meralco. Pakinggan natin ang mga opisyal. Krisis sa gitnang silangan ay hindi pa naka-factor in dito. Yan marahil ay madadama natin sa susunod na buwan ng Abril batay sa kasalukuyang March supply. Pero yung fuel cost, siguradong may impact na siya. Hindi lang natin masabi pa kung gano'ng kalaki kasi hintay natin gano'ng pa itatagal kung nangyayari sa Middle East. Tinayak naman ni Sal Dariaga na patuloy nilang pinag-aaralan ang iba't ibang paraang makatutulong na maibsan ng mga Pinoy ang krisis. Bilang pakikiisa na rin ng kumpanya sa Energy Conservation Calls o panawag ng pagtitipid ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, Laki Romel, singit ko na rin update sa Campo Crame. Nadagdagan pa ang bilang ng mga suspect sa hazing na ikinamatay ng 19 anyos na maritime student sa General Trias, Cavite. Kinumpirma ni CID NCR Director Police Colonel John Giagi na sumuko sa kanyang tanggapan ng suspect kagabi. Ang panibagong sumukong suspect ay 26 anyos at nauna ng pinangalanan o kasama doon sa mga pinangalanan ni Interior Secretary John Vic Remulla. Nagdala ito sa kabuang 7 suspect sa hazing na hawak na ngayon ng PNP. Nagulitan 21 ang itinaturing na persons of interest sa nangyaring initiation rights sa PNPC colleges. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tapos papasok pa ang panahon ng tag-init or summer. Siyempre pagka ganyang mainit ang panahon, nako, karagdagang konsumo sa kuryente. Mapapaaray ko talaga tayo, ha? KMU at mga manggagawa magpoprotesta laban sa big time oil price hike sa siyudad ng Maynila. RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Lakarmel, nakikisa ang mga manggagawa sa pangunguna ng Kilusang Mayo 1 o KMU sa sere ng kilos protesta laban sa big time oil price hike ngayong araw. Ayon sa grupo, inaasang lalampas sa 80 piso kada litro ng presyo ng diesel kasunod ng sunod-sunod na taas na presyo ng petrolyo. Magtitipon-tipon mga relisa dito sa Petron Bumindrit, kanto ng Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila para sa protestang pangungunahan ng transport groups na napiston
Pagkatapos ito, tutungo ang mga magagawa sa Bustillo Surcharge sa Palo bandang alas 4 ng hapon upang makisa naman sa isang multi-sectoral protest na panguna naman ng Bago Alyansa Makabayan o Bayan. Layo ng kilos protesta na ipatawagan ang agarang aksyon ng pamahalaan upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na umano'y nagpabigat sa mga magagawa, super at karaniwang mamamayan. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas nagpaabot na mensahe ng pagkakaisa para sa United Arab Emirates matapos ang pag-atake ng Iran sa teritoryo nito. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong, Miss Kay. Yes, kasamang Romel, nakikiisa ang pamahalaan ng Pilipinas sa United Arab Emirates o UAE matapos itong makaranas ng mga pag-atake sa teritoryo nito kamakailan. Ang naturang pag-atake ay may kinalaman sa giyera sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran na nagsimula noong Pebrero 28 nitong taon. Ayon sa mensahe ng pagkakaisa ng Pilipinas na ibinahagi ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi, ang naturang pag-atake sa UAE ay isang seryosong paglabag sa soberanya ng naturang bansa at banta sa seguridad at stability ng rehiyon. Dagdag ng Embahada, mariing kinukundina ng Pilipinas ang lahat ng kilos at hakbang na banta sa seguridad at territorial integrity ng mga bansa. Nagpahiwatig naman ng suporta ang Pilipinas sa mga hakbang ng UAE na siguraduhin ang kapakanan at kaligtasan ng mga national sa presidente nito kasama ng halos 1 milyong Pilipino na nasa naturang bansa. Panatag naman ng DFA sa abilidad ng UAE na siguruhin ang kaligtasan ng mga nasa teritoryo nito at muling iginit ang commitment na susuportahan nito ang mga hakbang tungo sa de-escalation, respeto sa soberanya at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa Middle East. Nauna rito naglabas ng pahayag ang presidente ng UAE na si Mohammed bin Zayed Al Nahyan na siyang ruler ng Abu Dhabi sa pagsasabing matatag at matibay ang UAE at hindi madaling sumuko. Ayon sa kanya, gagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin sa bayan at mga residente nito na parte ng buong pamilya ng United Arab Emirates. Nangako naman ang Pangulo ng UAE na binubuo ng 7 Emirates kasama ng Dubai na poprotektahan nila ang lahat ng nasa kanilang bansa. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Kay. Samantala sa ibang balita naman, abogadong nagtataryo sa affidavit ng ex-Marines. Hindi raw bogus, iginit na mamatay na ang bayaran. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Na kay Romel, hindi ako hausaw. Ito ang giniit ni Attorney Charlie Pascual ang nagnotaryo sa affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo sa pagharap niya dito sa National Bureau of Investigation. Sa ambush interview, sinabi ng abogado na hindi ordinaryo yung affidavit dahil sa dami ng mga affiance, pero bukod dito, wala anyang unusual o hindi pangkaraniwan. Veripikado niya rin anya yung isinumiteng mga ebidensya ng mga dating Marine para kumpirmahin yung kanilang identity o pagkakakilanlan. Bukod sa dokumento, sinabi ni Pascual na voluntaryo yung sinumpaang salaysay at personal na humarap sa notaryo yung 18 sundalo at isang witness. Ginawa lang daw niya yung kanyang notarial duty sa pagnotaryo sa affidavit ng mga dating sundalo. Pakinggan natin. Ma'am, yes ma'am. Opo, ito po yung pagpapatunay na ako po hindi hausaw na abogado. Ako po may opisinang notarial office po. Yan nga po, kaya ina-urge ko rin po yung public na sana po sa mga ganitong act, no, pumunta po kayo sa valid na sa mga lehitimong notary public. Marami po kasi mga nakikita diyan na nagkalat po sa mga kalye. Ito po ay solemn duty po namin as notary public, no. We are officers of the court, so we have to protect the public interest about this public document.
Humarap si Pascual sa NBI para magbigay ng paglilinaw at magsumite ng mga dokumento na magpapatunay niya na lehitimo siyang abogado. Ibinahagi niya sa DZRH News sa mga larawan at mga video ng pagharap sa kanya ng 18 sundalo para magpanotaryo ng affidavit nitong Pebrero 23. Nagpahayag ng galit yung abogado sa mga nagsasabing bayaran daw siya at sa katunayan nililibre nga raw niya maski yung mga nagpapanotaryo na mga magtataho sa kanyang tanggapan. Mamatay na, sabi ni Pascual, ang buong pamilya ng mga bayaran at idiniin na pro bono courtesy act lamang sa kapwa niya abogado at sa mga appliance yung kanyang pagnotaryo sa affidavit. Sinabi ng abogado na 2016 pa sila magkakilala sa mason ng abogado ng mga dating sundalo na si Attorney Levy Baligod pero hindi raw sila magkaibigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Illegal na pagtatayo ng El Nido Motocross Racetrack Project sa Palawan, ipinatigil ng DNR. Notice of Violation isinilbi. Ang buong detalye, RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, inisyuhan ng Notice of Violation ng Department of the Environment and Natural Resources, Mimaropa. Ang mga proponent ng itinatayong El Nido Motocross Racetrack Project sa Barangay Villa de Libertad, El Nido, Palawan. Ito'y kasunod ng malawakang development sa lugar nang hindi kumukuha ng kinakailangang Environmental Compliance Certificate o ECC. Ayon sa DNR, ang gawain ito'y malinaw na paglabag sa Section 4 ng Presidential Decree number 1586 o ang Philippine Environmental Impact Statement o IES System. Batay sa sinagawang inspeksyon ng ahensya noong February 23, saklaw ng proyekto ang mahigit 1.4 na hektaryang lupa na kailangan ng ECC bilang tourism and leisure projects. Dahil dito ay pinagsusumite ng DNR ang project proponent ng isang notarized position paper sa loob ng 15 araw at inaatasan na itigil ang lahat ng gawain hanggang makakuha ng ECC. Iginiit ng DNR na walang proyektong maring ituloy kung walang pagsunod sa environmental laws upang mapanatili ang pangangalaga sa ecological integrity ng Palawan at iba pang mga lugar sa bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang tulak naman ng marijuana arestado sa General Trias City sa Cavite. Noche Kaka sa detalye, Noche! Noche Kakas. Sige, wala si Noche. Oras muna natin 42 minutes before or after 2 o'clock in the afternoon. Babalik tayo sa ating balitaan makalipas ang patalastas na ito. Ang oras na yan ay hatid sa... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Malikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address,
phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil... Balik tayo sa inyong programa, Rapido Hataw Balita. Sa ngalan ni Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Balita mula sa iba't ibang lalawigan. Mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng hininalang shabu na kumpiska sa bayan ng Picong, lalawigan ng Lanao del Sur. 2 ang arestado. Ibalita mo yan na Rich number 19, June. Di mautak pa rin, June. Yes, Lakay Romel, napasa kamay ng Joint Anti-Drug Operatives ang 3,054 gramo ng shabu na may standard drug price na 20.7 million pesos sa inilunsad na Bayad Bus Operation sa Barangay Maladig, Picong, Lanao del Sur. Sa naturang aktibidad, nahuli ang 2 suspek na may hawak na naturang droga. Ang isa sa mga suspek ay mula sa General Trias, Cavite, habang ang isa naman ay mula sa Maguindanao del Norte. Mula sa Picong Municipal Police Station na mahigit 1 linggo nilang sinubaybayan ang galaw ng dalawa hanggang sa makumpirma sa magitan ng monitoring and intelligence gathering at ikinasa ang bypass. Kasalukuyang hawak ng PDEA BARM ang mga ebidensya habang nakakulong ang 2 suspect sa Picong Municipal Police Station at inihahanda ng mga nararapat sa pangkaso laban sa dalawa bilang paglapang sa RA 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Mindanao, RH19, June Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagkasana ng manhunt ang mga otoridad laban sa suspect sa pagpatay at pagsunog sa 2 individual na natagpuan sa loob ng isang kotse sa Nueva Ecija. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 25, Grace Ansano. Manang Grace. Yes, Romel. Inatasan na ni Regional Director na si Police Brigadier General Jess Mendez ang local police sa bayan ng Peñaranda na paigtingin ang pagtugid sa likod nga ng pagpatay at pagsunog sa sasakyan ng 2 biktima na natagpuan sa tabi ng isang poultry sa barangay Sinasahan sa bayan ng Peñaranda. Pasado 10:00 ng tanghali, kahapon nang matagpuan ang sunog na katawan ng isang babae at isang lalaki sa harapan na upuan ng kulay pulang kotse at umaandar pa ang makina ng kotse habang tulong-tulong namang inapula ng apoy ng ilang mga nakakita doon. Ayon sa investigador, may tama ng bala sa katawan ang biktima at na-recover ang ilang basyo pa ng bala. Sa ngayon, backtracking ang sinasagawa ng mga investigador para mahuli ang mga suspect. Ayon nga sa Regional Director, may person of interest na sila na ngayon ay kanila nang tinutugis. Nangako rin ang bagong upong Provincial Director ng Nueva Ecija na si Colonel Richie Clarabal na titiyaking mapapanagot kung sino man ang nasa likod ng krimen. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sadsano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At sa probinsya naman ng Laguna, board member na tinanggal sa pwesto, umalma. Iginit na hindi sumunod sa tamang proseso ang ginawang pagsibak sa kanya. Ibalita mo yan, RH number 30, Kuyang Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Romel, pinalagaan ni Senior Board Member Siam Agaraw ang pagsibak sa kanya sa Sangguniang Panlalawigan bilang chairman ng Finance Budget and Appreciations. Sa kanyang FB page, binatikos ni Agaraw ang pagsibak sa kanya dahil ginawaan niya ito habang wala siya sa sesyon at wala ring naganap na tamang deliberasyon. Sabi ni Agaraw, hindi sumunod sa tamang proseso ang pagsibak sa kanya dahil hindi siya naabisuhan tamang deliberasyon at hindi man lang siya kinuna ng panig.
pagbibigay diin ni Agaraw ang mga prinsipyong ito ay pundasyon ng demokratiko at maayos na legislatura. Nangyari anyang sesyon habang siya ay wala at nagpapakonsulta sa kanyang doktor. Ganyan man nire-respeto ni Agaraw ang desisyon ng sanggunian ng kanyang tinutulig siya ay ang posesyon na naganap o sa naganap na sesyon. Dagdag pa ni Agaraw ang pagsibak sa kanya ay ginawa habang nagaganap ang selebrasyon ng Women's Month. Ito si Eric Lestas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa lalawigan ng Pangasinan, 18 ang maaresto sa isang drug den sa siyudad ng Urdaneta. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng PIDEA Provincial Office, Urdaneta City, ang 18 kataong naaresto sa sinalakay na drug den sa syudad. Base sa ulat ni PIDEA Region 1 Director Julius Paderes, gwardyado ang drug den sa Kabigaan Compound sa Aruego Street, Zone 5, Barangay Poblasyon sa lungsod, kaya ginamitan nila ng siyam na elite units from PIDEA Pangasinan Provincial Office, Regional Office 1 and the Regional Special Enforcement Team, Seaport Interdiction Unit at sa PNP kasama ang Urdaneta City Police, PDEU, RPDEU, RID1 at 104th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1. Bit-bit nila ang multiple search warrant mula sa korte na nagresulta ng pagkakumpiska ng 46 na plastic sachet na naglalaman hinihinalang shabu na tumitimbang ng 88.13 grams at may street drug price na 599,284 pesos at iba't ibang mga drug paraphernalias at mobile phone na ginagamit nila sa illegal nilang transaksyon. Nagsimula ng alas 2 at natapos ng alas 4 ng madaling araw ang tinawag nilang high impact operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng 18 arestadong mga akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron lamang tayong 4 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Isang mangingisda ang inaresto dahil sa pagbebenta ng shabu sa Eastern Visayas. Jimmy, angay, Jimmy. Isang fish vendor na high-value target sa illegal na droga na resto ng kapulisan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jusung Kaping suspect si alias Boyboy, 49 anyos, residente ng Barangay 60-8 Tacloban City. Naresto ang suspect ng kapulisan at PDEA sa Barangay 60-8 Sagkan sa naturang syudad. Nabilhan ang suspect ng isang pakete ng shabu at sa posisyon ang siyam na pakete ng shabu. Nakumpiska rin ang isang not-tied transparent na ang laman pinaginalang shabu at buy-bust money. Sa kasalukuyan ng suspect na harap na sa kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng illegal na droga. Nabatid ang suspect ay rank number 11 na regional priority target list ng kapulisan sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aris 32 Jimmy, angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Police Regional Office Western Visayas ikinalarma pagkakasangkot ng ilang barangay official Mag-Iloilo City sa pagtutulak ng illegal na droga. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Joe. Tinuturing ng Police Regional Office 6 na alarming ang sitwasyon ng illegal na droga sa lalawigan ng Iloilo dahil ito sa pagkatakip ng mga barangay officials sa mga drug buy-bust operation. Kabilang dito ang isang barangay chairman, SK chairman at barangay tanod. Sa kabila nito, nanindigan si PRO 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan na walang presensya ng drug lord sa lalawigan o sa buong Western Visayas. Sa monitoring ng pulisya, nagmumula sa Luzon ang supply ng illegal na droga na pumapasok sa rehiyon. Ito'y dahil sa lokasyon ng Region 6 na maraming pwedeng daanan ng mga iligalista upang makapagpasok ng iligal na droga. Sinabi ni Director Ligan na nagpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad hanggang matigil ang pagkalat ng illegal drugs. Sa datos ng PRO 6 sa buwan ng Pebrero, umaabot sa 74 million pesos ang halaga ng illegal drugs na na-recover sa buong rehiyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn. Samantala, isang patay, isa sugatan dahil sa pamamaril sa siyudad ng Kabangkalan, Negros Occidental. Selos! Het del Moro,
selos ang tinitignang motibo sa krimen. Rex Cantong, ibalita mo yan, Rex. Patay ang isang biktima habang patuloy na ginagamot sa ospital ang isa pang katao matapos nangyaring pamamaril sa Mag-Aso, Barangay Uringao, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Joel Caminto, 47 anyos, isang tricycle driver, residente ng Sitio Naga, Barangay Binicuel ng nasabing lungsod. Habang sugatan naman si Ercilita Cordero, 41 anyos, residente ng Purok 1, Barangay 4, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Habang ang suspect kinilala na si Alexander Navarro, residente ng Bayawan City, Negros Oriental. Ayon kay Police Lieutenant Gilbert Alunan, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station, pinuntahan ng suspect ang mga biktima at walang awang pinagbabarel. Pagsisilos ang tinitingnan na motibo sa nasabing krimen habang patuloy na pinaghanap ang nasabing suspect. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At 33 ang arestado dahil pa rin sa illegal na droga sa lalawigan ng Zambales. RH number 37, Danny Combilang. Danny. Nasamsam ng Zambales PNP ang mahigit 237,000 halaga ng illegal na droga at naaresto ang 33 katao sa magkakahiwalay na operasyon sa buong lalawigan ng Zambales sa loob lamang ng 1 linggong operasyon. Sa pangunguna ni Provincial Director Colonel Benjamin Ariola, nagsagawa ang pulisya ng 10 anti-drug operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 12 suspect at pagkakasamsam ng 34.95 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ito ng 237,660 pesos. Sa manhunt operation, na-aresto ang 6 na most wanted person, kabilang ang regional top 1 most wanted sa Central Luzon at top 3 provincial most wanted na Zambales. Gayon din ang 14 pang other wanted person. Arestado rin ang isang suspect na nakumpiska ng baril at sasampa ng kasong paglabag sa RA 10591, habang 5 baril ang voluntaryong isinuko sa pulisya. Nahuli rin ang isang mangisda sa Candelaria dahil sa paglabag sa Municipal Fishery Ordinance at nakumpiskaan ito ng illegal na fishing gears. Ayon kay Colonel Ariola, patuloy ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Zambales. Danny Cumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At mga residente sa Northern Samar, inihimok na din ng pamahalaan lokal na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente at petrolyo. Jane Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng krudo upang makatulong naman sa konsumo sa enerhiya, ay hinikayat na rin ngayon ni Northern Samar Governor Harrison Chua ng mga residente o Nortihanon sa Northern Samar na ugaliing magtipid sa enerhiya. Kasunod ito sa kanyang ipinag-utos ng pagpapatupad ng energy conservation measures para sa responsableng paggagamit ng energy resources sa opisina ng Kapitulyo. Hinimok ng gobernador ang Nortihanon na ipatupad ang ginagawang pagtitipid rin ng Kapitulyo, kabilang ang kung gumagamit ng air conditioning units, ilagay sa hindi bababa sa 24 degrees Celsius ang temperatura. Limitahan sa 6 hanggang 7 oras ang paggagamit ng air conditioning units sa mga opisina. Siguraduhin nakasara mga bintana at pintuan sa air-conditioned spaces nang mapanatili rin ang lamig at maiwasan ang pagpasok ng init. Pagpatay ng mga ilaw at paglalagay sa fan mode tuwing lunch break. Regular maintenance sa mga air conditioning units. Isa ito sa nakikita ng gobernador na makakatulong sa pagre-reserba ng non-renewable energy resources upang masiguro na mas epesyente at pangmatagalan ang paggamit nito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan ang katapusan ng ating programang Rapido Hataw Balita ngayon pong araw ng Martes. Ika-10 sa buwan ng Marso. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang programa ni Miss May
Binauan. Oras natin, 4 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito